sa akong kinabuhi. Lord, taliwala sa lahi-lahi ng mga sitwasyon nga akong gatumangon, lahi-lahi ng mga sirkumstansya, lahi-lahi ng mga problema, Ginoo. Pero Lord, salamat na ikaw minagahatag usog ka namo, ikaw minagahatag kalipay ka namo, ikaw minagahatag ka namo sa abilidad, sa pagpadayon, Ginoo, aning kinabuhi. Lord, sa magapadayon kami sa pagsimba kanimo karong hapuna, among giampo nga imong balang espiritu magapadayon og kunsad sa matag usa. Na Lord, imong ming ipabati sa imong presensya sa tibuok namo nga palimpahon. Lord, among giampo ang imong balang espiritu nga magatabang ka namo pag-uban sa pag-abli sa among kasing-kasing, abli sa among una-una, nga mahimo kaming madinawaton, Ginoo, sa imong mensahe alang kanamo karong hapuna. Lord, akong ipaubos na mong kaugalingon, Ginoong Diyos. Giila na akong nagkinhanglan ng imong balang espiritu para masabtan ang imong mensahe. Lord, bisan pa ako isip alagad, akong ipaubos akong kaugalingon, Ginoo. Akong giila nga wala ko'y mahimo kung wala ka. Bun ako sa imong balang espiritu hangtod sa mag-aawas gikan kanato, Ginoo, ang mensahe nga imong gusto ipaabot. Lord, walay ako iniimo lang ang mga tanan. Lord, ang giampo bisan pa sa matagusa, nga mensahe nga mong madawat karon dili lang magadala o pagdasig, pagpadlong, kundi magadala ka usaban sa among pagkinabuhi, Ginoo. Lord, dawatan anang lumugtan ng himaya kay ikaw lang takos mamudawat sa tanan. Kaning tanan namong giampo sa gamhanan ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Isihi po na imong takal na nalipay ko na naa ka. No, ilailaha po, kasi wag mo kaila, mali mo kailaan na, no, ilailaha po, nisili po, no, ina sila na nalipay po na naa ka. Okay? Ibase dito, wag mo na kaila, no, kasi wag mo na nag-ila ba. Okay? So, before ta magpadala ako sa hangyon, no, dagan kung kita nga wag kayo magkaila, pero wag po ni sila istoryahay siguro. Ako hangyon ng uban nato mga worship team, no? Para na mag-ila-ila sa o magkamustahay, no? Asa ba sa kanta, worship team? Para na mag-ila-ila kung ta kung dagan pag mga dagway sa akong pananaw. Sige, ako hangyon ang tanan sa pagtindog. At samtang magkanta ang atong worship team, ayaw mo pagpaila sa inyong edad, ha? Nanaaraw mo magtindog diha kung asa mo, kundi suluya, ay gamay pa man itong simbahan, suluya o lamanuha, o ila-ilaha ka ni mga kaigsuunan. E basi gamay ra kayo ng tunga-tunga, binadiri, pero wala kailaan na speakas hampi. No? Sige, ayaw mo kaulaw, mag-ila-ila ka. Alright? Sige. mag-ila-ila ay usay gatagpo ra tong dagway kanang imong palila amigo ta pero yan ang ino nila yamo amigo ra ba ay yamo amigo pastor ana makita bitaw mo ano ra ko tama kaila sa iya kabalo siya ngalan
Pag-abot tayo, pamilyang ka ba? Asa ka nagsimba? Bisinok ba ko? Ay, bago, palayin ka. Pataw pamulan. No? Sundays ka, nagkaila-ila ka. No? Nagka-lamanuhay. Okay? Praise God. So, nalipay ko ay adunay mga bago diri. Actually, basig na yung mga bago. Pag na po ni sila nakita sa damilan, hindi na sila taga-damilan po. Okay? Pag sila po sila na taga-damilan po sila, manana sila karon. We have brothers from the Blessed Hope Main Church na ang family nilang GB, mga Dillon, GB Dillon, Paige, and ilang baby nga si Alana, and ang ilang kaming maghigi, nakasimba diri, si Atasha. So, naka-welcome. No? And then also, for the first time, ako sila i-welcome as Mr. and Mrs. Banhaw. Sila karon nakituban sa ato. Sila, last nilang simba diri, lahi pa sila apelido. Karon tarihan na. Alright, congratulations. Sila po akong ikasal like 2 weeks ago. Yeah. So, congratulations. Welcome back to the Milan. And salamat kayo sa inyong mga pag-ani. And also sa inyong tanan na ani karon, welcome back. Isa po na kasi mana wa magkita ba? So this afternoon, welcome sa Matagusa. Malipayon ko nga ani ata. And I believe that God has a special message for each of us. I was wondering kung atong Lord, ngano kanina mensahe ang imuhang giandam? No? Murag feeling na ako nagsunod-sunod na nga klase nga mga mensahe. Kaya usahay ka ng isip pastor, gusto po ka o ka na bitaw, lahi na po ba? Ay, napunta ito iwali, Lord. Pero when I was meditating on this, nabatingin ako, may gusto ipaabot ni Lord na message. No? Dili siya pasabot ka pag maigo kaali nga mensahe, mingon day ka, grabe kita hindi pastor. Kabalo gid na siya nga musimba ko karon Domingo. Wala ko kabalo ha. Wala akong kabalo. Gawa sa katong mga regulars yun, nga ako kabalo ng musimba ka. So if this message is muigog sa imo, then I believe it really is of God na magtudlo sa imo this afternoon. Okay? So, sa dili paglangan, no? Sa dili pa paglangan, this is a very simple message. And tungod siya ka-simple, dali na siya masabtan. Ang pangutana is, ang pagdawat o pag-apply ani nga mensahe, dali pa pod. No? So, asa akong pangibutan nila, pila sa ato karon dili ha. Total, ang ganina, ang SLI Victorious, SLI 2, SLI 1 na to, verse na po sila, ganina, oral recitation, na sila sa 10 memory verses. Praise God, sila tanan yun, na kumplito, na payuban, kapayason kayo, gaman, pag-itinda. Pastor, magdugang po. Grabe ba yun? That's good. Lipay pa na. So, ang Victorious is na sila sa 10. Ang dilaabo niya, pila na? 21. No? So, praise God. Ang mga Victorious, yes! Ang mga dilaabo, ko, hindi uno. No? But, kaya na nila. Kaya na. Right? So, nag-discuss sa mga memory verses, and kaning mga memory verse, per minute siya gagawas. Okay, very common. And many of us gahimuon na ito nga life verse na to. Okay? So, familiar mo ano nga verse? No? Ato naman siya na natunan. Kaning nga verse? Ganahan, para Pastor. Praise God. This is one of my favorite verses, Pastor. But say na kayo diha. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. So ang mensahe nato karon tibuok hapuna will be connected to this. Pero basing makurat mo, kay unya na ninyo ni siya matabo pagkahuman na po sa mensahe. Pero diri mag-revolve ang atong mensahe this afternoon. Okay? So, memorize na rin, tanan rin, Jeremiah 29:11.
There's the Lord, plan forward, not for evil, to give you a future and hope. And a Okay, katuwa pa naka-appeal of retreat. Pag manin yung retreat, pwede na yung first memory verse ninyo. Narito kayo next. Okay? But as we will continue sa atong topic karon, we will also open this verse kay diri siya connected. Okay? In 1 Corinthians chapter 3, verse 12 to 15. Okay? Now, if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, and straw, each one's work will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire. And the fire will test what sort of work each one has done. Okay? If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. Okay? Kato ko nung naghimo o maayo nga pundasyon nga pag-abot sa kalayo mo survive ang iyahang gigahimo nga pundasyon, siya makadawat o ganti, reward. Dahil ang sumpay in verse 15, but if anyone's work is burned up, he will suffer loss, though he himself is saved, but only as through fire. Ang Ginoo magapanalangin. I know medyo na siya laong ang mensahe. I will explain. Naghisgot na siya about sa atong pagkakristohanon. Kana nga bersikulo. Naghisgot siya sa atong pagkakristohanon kung unsa ang pundasyon nato sa pagpangalagad sa Dios. Nag-mention si Apostoles Pablo o ang uban gigamit gold, ang uban silver, ang uban kahoy, o ang uban gani kanang pinauga nga anong sa nang hay pinauga nga sagbot. Pinauga nga sagbot. Okay? So many Christians, ang atong mga pundasyon sa atong pagkakristohanon lahi-lahi. Ang uban gold, ang uban silver, ang uban kahoy, ang uban sagbot. And nag-iingon sa Bible, pero kaning tanan makibaw-an sa ulahi kung unsa ang imuhang gihimo. Because it will be revealed by fire. Pagsunugon na ang ato agian ug kalayo ang atong pagkakristohanon, diri matest kung unsa ang imong pundasyon. Is the foundation sa imong Kristyanismo, is it gold? Kaya ang gold, bitaw, lahi na siya karakteristik. Na ang gold, every time it passes through fire, magkasinaw siya. Ang pure at tinuod na gold, it will become more pure. Ang silver, the more it becomes pure, ang iyang karakteristik is mahimo siyang magkatinaw. Kung ang gold mo sinaw, ang kaning silver mo tinaw. Nga pag mutanaw ka sa iya, gingon sa mga kanang gitawag silversmith, then naghimo bitaw og silver, na ang pure tulod nga silver, na pag mahibaw-an nimo nga ready na siya kurmahon, is because pagtanaw nimo sa silver, makapanangin na ka. Makita na gid mo sa imong forma. And that is the best time na ang silver mo. So mo po na karakteristik sa silver. Ang karakteristik sa kahoy, pag siya masunog din siya. And then magbilin siya o ganing kumbaga charcoal. No? Mabilin sa iya. Dili man yan ang kanang kahoy, tanang sunugulin mo ng kahoy, dili man gina siya tanang abo. Nay mabilin. Nay porma niya, pero itong na. Ugaw na. And ang karakteristik dayon sa sakbot, pag sunugulin mo, pag yun mabilin. Now, this afternoon, Pastor, unsay connection ana sa imong gihisgutan karon about sa among pagkakristohanon? Ano say connection ana atong favorite life verse nako nga Jeremiah 29:11. Igsoon, inani siya ka simple ang connection ana.
Ang Ginoo na siya'y plano. Pabitan lang i-declare sa Jeremiah 29:11, nga na'y plano ang Diyos. Pero sultian na kayo soon, ang kaning kalisod, sitwasyon na ako, gagian, hindi mong gaagian dyan. Kasi nag-assume lang ko. Pataas ka mong tanan nga naamoy struggles o suffering o mga problema nga inyong gidala-dala sa inyong kinabuhi. Pataas ka mong tanan. Kasi ako ra. Kasi ka nang uban, wala bitaw kayo. Wala gikoy problema, pastor. Okay, praise God. That means kita tanan halos, no? Nakay problema. Now, kung nakay problema karon, nakay struggle, nakay situation, is the promise of God sa Jeremiah 29:11, tinuod pa ba gyapon? Nga ningon ba siya, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not evil, not to harm you. Dabi kay pastor. Nagkalain nag-sitwasyon karon. Ang among pamilya nagbubot. Ang akong lawas, imbis healthy ko, naibalatian. Ang akong savings, pastor, imbis nga lipay daw kay na ko'y savings, naog daw. Imbis na nalipay na kayo kay na kwarta na may abot, na-scam po. Lipay na kayo pastor, tungod kay na okay na unta sa ako mama, kami na po sa akong igsuon ang nagbitil. Nice struggles. Nice struggles. Kasi ang gingon na ba nila is not to harm. So, dili lugar tinuod ang bulong sa Diyos? Mabalay pasabot anak? Or maybe, your suffering is part of God's will. Base ang akong suffering, the trials, the problems, the circumstances na kag-give upon nako is part of God's plan for you and for me. So, karong hapunan, let's talk about the subject, the plan of God. The plan of God. I know ang uban sa ato dili taganahan because we always think that God's plan is katong mga maayo, ang plan ni Lord is those to give us blessing, ang plan ni Lord is katong happy ta. But I want you to read the Bible. Wala ko kita sa Bible na ang giingon ni Lord is pag nana ka sa iya, happy na ang tanan. Sa gani ang giingon pa ni Lord, in this world you will have, ingon ba siya na you will have enjoyment? Ningon ba si Lord sa iyang mga katawhan na in this world you will have all happy, katawa, lipay. Ningon ba si Lord na? No. Kasi gingon ni Jesus, in this world you will have tribulations, problems, struggles. Muna gingon ni Jesus. Pero naay sumpay. Siya ba, take heart. Pagdasid ka mo. Because I have overcome. Nabuntog ko na ang kalibutan. And kung ang atong agalon, niagi gani siya persecution, niagi gani siya struggle, niagi gani siya mga suffering, kita hinuon nga mga alagad, dili ba ta moagi? Diba? Ingon ang Bible, ingon si Jesus, no servant is greater than his master. Kung servants ta ni Lord, moagi kita og mga pagsulay. Moagi kita og mga suffering. Moagi kita og kalisod. Moagi kita problema. Moagi kita og mga dili tiaw nga sitwasyon. Moagi kita og mga problema nga dili basta-basta. Moagi yun. Whether gustuhon ni mo o dili, moagi yun. Maong karong hapuna mga igsuon, muna akong gipili na picture para ana. Ingon si Lord, I have a plan. Nakoy plano. Do you trust me? Do you trust me? Pareha bitaw isa ng mga papa diri nga mahilig ka mag-shortcut sa mga dalan. Taas ka mo. Na magi-highway.
Pero katong mga daan na nga drive, kapalo na ta, asa mangagi. No? Pero sa kaya, yung mga asawa ko, panakaagid ha, ko asa naman taan sinabi ko na yung bugot-but, asa naman ta, mga batuon naman kayo ni, tagas naman kayo palahiban. Ang sa din sulti sa bana, sa nag-drive, salig lang. Ano man, kay miagi na ko, ani nga dalan. Okay? Nga si Lord, biingon sa ato, salig lang, trust me, in the face sa inyong pagsulay karon, salig lang sa ako because miagi na ko ani. Amen. Giagian na niya ni. And kabalo siya asa ni mulusot. One time, nag-uban mi sa akong, yubanan ako akong asawa, dito mi sa Kaingon Davao. Dabi kay nakahawa mi sa Davao, pabalik mi diri, nadugay man, kung kay imbis nga nagsabot mi, hawak na lunchtime. Diyan na ta mag-lunch kanang Buda, para nga pag naong na to, mga igo, mga alas 3, ang mag-fogs na magunay na diha, nakaiwas na ta. Okay? Nakaiwas na ta. Kung ito akong inuan, daw may kay kanya akong asawa, wala man siya diri karon lang siya dito. Ako asawa o akong anak magkahiusap gid sila. Pag ingon niya sa akong asawa nga, love, naapay butterfly garden dito. Ang ganahan ni Gitday, butterfly! Daddy, ato na dito. Pag rotation, gansi ko, 2:1. 1 ang ulit na 2 ang ato butterfly garden. So pag abot na mo dito, nakahawa mig Davao alas 3. Pag agin na akong Buda, grabe na, pag di na makita. So kay galikay ko nga, di ko gusto nga maagkan ng gabi hindi ko nito nipili nga moagi sa Talakan. Kaning Patalakan. Mas duol na siya compare dire. Duol na siya. And tinuod yun, mas duol din siya. Ang problema, mangagi ka mga lugar nga way suga. Basta ang akong asawa, intercessor o kalito. Pag-agi gini mo, imo rin yung suga, dito mo makita. Lord Jesus, ask God, protect us, Lord. Nagkalabaw mi o mga 1 hour. Nakasave me 1 hour, pero tibuok biyahe, tense kay siya. But nakasave me, because ano naman, kabalo pa na adalan. Agian na naman na before. But just that, honestly, that was the first time na niagi ko ang gabi. No? So medyo hindi siya hadlok kung gabi. Pero, ang akong asawa, there's one thing akong iganahan, wala siya reklamo. Sige na siya kampo, Lord Jesus, 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 Jesus. Pag namin malambyan, na may kasa ako, kung hadlok-hadlokon, nakahanap ka i-high beam ni mo, dahil namin makita ang puti lang sa naputi, sa naputi. Pero may pagkinanabi. Pag high beam, hala, oras, kabayo. No? Hard na siya. Hard. But in the end, nigawas siya itong naglumbya at abot niya po niya. Ano man, kabalutan na may dalan. Nisalig siya sa ako. Hadlok lang siya, pero nisalig siya. It's the same with God. He knows where He is leading. Kabalo siya, asa kanya idalan. Asa kanya iagig. Ang pinakaganahan ako, ani, is this, before pumupadayon sa message, is that bahala unsa ka ngit-ngit ang sitwasyon. Bahala unsa ka, pag di mo makita ang suga. You know. Nga una, kabalo siya asa mo agi. Ikaduha, pilit kanya biyaan, uban siya sa imo, sa anak na dali. Mabita nang hilingon niya sa Psalms, that even though I walk through the valley of the shadow of death, bisan pang muagi ko sa walog, sa kaning kangit-ngit, no? Sa kamatayon, di ko mahalo. Kaya ikaw ay umuban sa ako. As long as naa si Lord, safe ka. Amen. Si Daniel nakig-abay sa mga leon. Pero kailangan si Lord, buhit siya. No? Buhit siya. Pero naiuban, nga bisan kung safe kayo nasa ilang panimalay, pero tungkol kay wala si Lord sa ilahang silang kinabuhi,
Bisag safe kayo, wa ni hawa sa balay, namatay kay giatake. Why? Because the safety is dili sa kung asa ka, kundi dili ko na ang si Lord tumanin ka. So kani atong problema, part na siya. The struggle, the problems, the situation, kinahanglan na to agian. Anong kinahanglan na to agian? No? Anong kinahanglan na to agian? Because the sufferings that we have, kaning ato bitawong gaagian karon, is a testing or a testing. It is a testing. Unsay ginasulayan sa anang atong gaagian karon? Unsay yung ginasulayan? Number one, the sufferings that we have are testings of, number one, our faith. Ang imong sitwasyon karon, the suffering that you have, sino ba sa inyong maingon nga igo ni pastor? No. It is a testing of our faith. Ingon ang 1 Peter chapter 1 verse 7. So that the genuineness or ang pagkamatinud-anon, pagka-original, pagkatinuod sa imong pagtuo, which is more precious than gold, nga mas binilhon pa kaysa bulawan, that will perish even when tested through the fire, may be found, makita sa imo, and it will result to praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Ang kanati ay atong mga kalisod, it is a testing of faith. Ang sige sulayan? Ang sige sulayan? Again, ang sige sulayan? Again, isa? Faith. According to Hebrews, ang faith is the substance of things hoped for. Imong gidahom, the evidence, ebidensya sa mga butang na wala makita. Now, kana imong damgo or imong gitinguha, imong gipangayo na mubuto o mugrow ang imong negosyo. Nakita sa nimo? Wala pa. Wala pa. Kailangan ng pag-grow. Kanang imong gipangayo nga Lord, ma-okay ang akong relasyon sa akong asawa, sa akong bana, sa akong anak, sa akong mama, sa akong ugangan. Nakita na ba nimo? Wala pa. Kasi kinahanglan. Okay. Lord, nagaling akong igsuon, akong mama, akong papa, akong bana, akong asawa, akong anak, makagawas gikan ang bisyo nga gahawid sa iya. Nakita na ba nimo? Wala pa. Kasi kinahanglan. The testing of our faith. Siguro ang uban nato no. Kung kita trabaho. Si kanilang po. Huwag mamiabot. Lahat na po, Lord. Lahat na po. Apply na po ka. Huwag yan po itawagan. Lord, kanina gito. Ulang na lang yun. Kanina lang gito, Lord. Ako na gano'n. Nag-fasting na gito, Lord. Iwag na kayo, Lord. Mukha ko pag-igap, Lord. Wala gapon. Can your faith stand the test of fire? Pag-abot sa panahon, nga lisod na tayo. And then, wala nang makaon ng imuhang anak. Wala nang makaon ng pamilya. Then, alin ex ni mo mag-iingon na, may trabaho nga ako i-offer. Dakok ni. One night lang. Mingunin sila lang ito. Manicure? Nanawit ang i-offer sa iyo. Makatuo ba ka that God will still provide? Makatuo ba ka na katong ipangayo nimo nga maayo gikan sa Dios ihatag gyapon? Makatuo ba ko na ang kaning struggle nako sa trabaho, negosyo, pag-eskwela, iya gyapon sulbado?
Bahala ko ako'y gahakita. Kinanglan sulayan ang pagtuo. Ingon pa nila, a faith that is not tested cannot be trusted. Ang pagtuo nga wala masulayan, dili masaligan. Nganong ang imuhang pagtuo ni tuo man Lord, wa palagi ni abot. Ingon si Lord, ang gasulayan imong pagtuo. Tanaw na to. Nag-ampo ka o mga customer, nag-ampo ka o mga kliyente, nag-ampo ka o mga expansion sa imong negosyo. Wala ka ni abot. And you believe that God is able. Kato atong ipang-memorize nito sa SLI. O, di ba, memorize din nato na nga kanita namin, imposible sa tao, pero sa Diyos posible. Karon, can you still believe? Can you still believe? Nawa kayo nakita. Nanong kinahanglan sulayan? Inani ka simple. Isa sa inyo nakapamilyar na mga tuupugon, orasa nga merkado dito sa Cagayan, nga natin na mamaligya ito mga gold. Di ba? Wala, hindi kayo. Barato lang. Pag musakay ka og jeep, na rin kayo makita nga, gold, ano. Pag imong tanawon, may buwan ba nimo nga original dire? Paglayo. Dili. Pareha siya porma kung layo. Labaw na ng mga imitation din na gold-plated. Klaro kayo. Kada kayo. Kanus nimo mahibawan kung tinuod ba? Pag imo nang itrenda. Kay sulayan man siya, testingan man siya. Tanawon man, muadto ka sa expert, i-test nila. Ben, tinood ba nga gold or gold-plated lang eh? Ay, gold-plated na sir. Ha? Grabe, ihatak mo ni sa ulula. Naila din mo lula. Only then you will know. Kanus ang hibalan? Pagsulayan na. It's the same with your faith and my faith. Kanus ang mahibawan kung tinuod ang akong pagtuo? Pagsulayan na. I still remember an illustration about abot ko. Ako na yung buhaton na rin. Maningaw siguro mo. Dito sa Russia, kay communist naman sila itong time, bawal tayo ang Christianity. So may pastor dito, nasa house, kaya itong secret na church. Sikreto nga simbahan. So, ang ilang gawahan pag mag-worship sila, katulog yung mga alive, pang kanta sa una. Dili yun alive. Abre ang bakba, gapakpak, pero dili ga igo ang kamot. Then magkanta. Pinahilang-hilang na. No? Para lang hindi madunggan. One Sunday, na sila, mag-ready na sila yung simba. Kalit ni sunod naka-uniform, duha po mga pulis. Gisira ang ilang pertahan. And then giignan dayo. Kinsay Kristohanon dire. Kinsay mutuog yun. Tinuod yun kami tuo nga si Kristo Dios. O buhi, o maluwas sila, pabilin, kay pampusilon na mo. Ang katong dili mo tuo, gawas. Basta, 80% sa simbahan, gawas. Hawa na. Nabilin 20 na lang ako. Ang pastor nga nasa atubangan, sa ako nighawa, nakahindog na ko din. Diba? Pero wala, nagtindog si pastor. Taon-taon, hadlok na sila, piniad ko na ngayon itong naka-uniform, gilak ang simbahan. May atubang sa pastor. And then gitanggal yung uniform. Ang ila ding elder. May ingon din siya nga, sige pastor, simba na ka, nanggawas ng mga hipokrito. It's only in times of testing na makita kung tinuod ba kami. Mahitawag ka na karisado ba? One day, napoy subuon, musulod rin, madalag sunda. Tanan ng itoong ang Ginoo buhi. Pabilin. Magtinigpasa ka. Tanan nga may iwan nga, char-char lang ng inyo. Gawas! Bilang kayo mong gawas. Pagana, tukan dito na yun ka. Justin! Aral na ito.
To ka nga ang Ginoo, buhi! Sa una to, karon char-char na lang ni. Ano ka ngayon? Di ba? It is only through testing that we will know kung tinuod mo to. Nganong kinahanglan ta mo agi ani karon? Because God is testing nga pag-ihatag na niya ang panalangin, ang ayan ba ning mudawat? Hello? When God will give the blessing, He is making sure na ang mudawat, ang ayan ba? Tinuod ba ning pagtuo? O basig sabay-sabay lang? Uban-uban na? Tingnan mo dapat, dili na ako. Dili na ako. Right? Okay. So it is only through testing. Amen? Nga mahibawan nato. Because the sufferings that we have, ang atong mga pagsulay, mga kabugaton, mga sitwasyon nga agaagian, it will test if our faith is still there. Ang imong pagsulay, ang imong kalisod, ang imong sitwasyon karon, munay mo pakita, musulay. O ang pagtuo, naa pa ba? Tinuod ba nga naa pa? Or basig istorya na lang na? Basig istorya na lang na, ito ko, ito ko. Tama na lang istorya. Eh ano gani? Ang pagtuo makita sa buhat, dili sa storya. Amen? Number 2. Okay. Number 2. Nganong importante ang mga pagsulay na atong gaagian? Because the sufferings that we have are testing, ang sa iyang isulayan. Una, our faith. Second, the sufferings that we have are testing our una, ang atong pangagaagian karon gasulay sa atong pagtuo. Kung tinuod ba atong pagtuo. Ikaduha, musulay siya sa imong akong pagka-Kristiyano. Tinuod ba ang imong pagka-Kristiyano? Tinuod ba ang akong pagka-Kristiyano? Kaya basig peke po. No? Basig peke po. Okay? In Galatians chapter 6 verse 2, no? Unsay giingon? Bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Pag ang kanin itong pagsulay sa imong igsuon diri sa simbahan, diha pun mag-reveal kung Kristiyano bagay ka nga tinuod dili. Oh? So may labot na ko, pastor, sa pagsulay nila sa ilang kinabuhi, kanong madamay man ko. Naay yun sa Bible, oh. Pag ang inyong igsuon gani naay kabugaton, ang sa imong gibuhat? Gitabangan ba nimo? Or gitabangan ninyo? Again, klarohon na to. Pareha na nag-spelling, pero lahi ang meaning. Pag naay na yung nagsitwasyon na naay problema, gitabangan ninyo or gitabangan ninyo? Hello? Gitabangan o libak pa. It will reveal your Christianity. Makita ang tinuod ng pagkristohan mo sa panahon na naay pagsulay ang atong igsuon. Pastor, wala ito ikahatag sa ila, Pastor. Wala ito ikahatag. Naa kay ikahatag. Unsa, pagampo. Ikaduha, imong kaugalingon nga maminaw ka sa iyahang pagsulti, pag-istorya, inani ka libral, inani sitwasyon. Maminaw ka. Hindi ka makatabang. And kung naa kay opportunity, sige, atong tabangan. Basin na bakante sa trabahoan, available. Dahil kay matabang, di man kinanglan ng tabang kwarta. Di man tanang tabang na kaihatag nga gamit. Sometimes your time is enough.
Your ears are enough. Nga na sila makita nga na ikauban sa ilaaning nga panahon. It's enough. Your Christianity ma-reveal sa panahon nga na nag-lisod yung uman. But also, your Christianity and my Christianity ma-reveal po sa panahon nga kita mo na ay kalisod. Hello? Pag-abot na ikaw gato ang nasa sitwasyon nga dili maayo, what do you do? Mangita ka rin tagkwarta, mamaaki sa kabalo ka nga sala na. Pag-abot sa sitwasyon nga naibikil sa relasyon, Christian, paminaw mga Christian. Paminaw. Ikaw ba ang una nga ga-make sa mundo para ma-okay ang relasyon? Ikaw ba ang una nga ga-make sa mundo? It will reveal your Christianity. Pag mag-away mo, ba na asawa, ikaw ba ang una na mga yuso? Away mo, mama, anak, papa, anak, ikaw ba ang una mga yuso? Dinoy! Ako gud ang mama, ako gud ang papa. Ako gud, sa iya gud una mga yuso. But as Christians, mo ba nang gitundo sa ato sa Biblia? Nga ang gitundo sa Biblia, pag naay duha sa inyo nga naay bikil, wala man niingon si Lord. Nga kung kinsay na isala, may mga ayot pa sa ilo. Ang gingon pag gani sa Bible, paminaw mo kayo ha. Ang gingon sa Bible, kung mahiwaan ninyo nga kani nga tao na ikabikil sa imo. In other words, dili ikaw ang naay pagkalagot, siya ang naay problema sa imo. Before kuno ka mo offer kang Lord, ang imong offering ibilin sa diha o pakig-ariglo ato nga tao. Ano, amo na teaching ni Jesus. Wala siya nilingon, ikaw nakasala. Ang iyang lingon, ikaw nga maoy nasadaan, na ay bigil siya sa imo, ikaw ay bigil sa ila. Pero tungod, kay Kristiyano ka. Ingon sa Bible, sa ilo ako, kung mention niya sa bukat, ingon sa Bible, for God will not receive the offering of your hands kung di ka makigalig. Wala yung sounds niya. Sa kita anak Lord Joy. Mabitaw ni ingon ko na, it will test your or my Christianity. Tinuod ba ang imuhang pagtindog sa pulong sa Diyos? Or is it istorya lang tama na Christian po born again po pero tama na istorya, wala sa buhat. No? Sa panahon niya na problema, asa ka gapaingon? Duol ba ka sa Ginoo? O dito ka kang San Miguel? Pinunanay man, dili na sorry. Dili lang, sabi sa kay Pastor San Miguel, dito kas pulang kabayo, sakay-sakay ka. Mahulog ka. Dili po, Pastor, dito po ta sa mga spirits, tanduay. Kaya nabi ko mga social, mga gin, vodka. Where do you run to pag may problema? Asa ka pa iman. Sa mga binyo na diri, asa ka pa iman pag namin bigil sa imong hambana sa imong asawa. Dito ba ka madagan sa iya? Dapat ka mag-ariglo kay imong rulugin Bible nga dapat di na matulog. Hantun nga nagbigil pa tao, di pa ta okay. Tulog ka adlaw sila, maway makay tulog. Di man gina matulog. But rather than inana, asa pa mo, makikayo ka sa iya? Or message ka sa imong ex nga, uy, punon sa mga ka, so sad. Giaway ko. Okay lang na di man okay, pero matsabtan ka kung babae ka. Pero kung lalaki ka din hindi magpa-comfort. Tawag.
It will reveal your Christianity. Ang mga suffering nato karon, it will reveal your Christianity and my Christianity. Now, kani medyo na ni siya tinigpasa gyud total nanamangin ko diri karon. Diretsoon ko na lang yun eh. Diretsoon ko na lang yun. Basangga. Pag naman problema sa imong mama, imong ugangan, imong silingan, imong friend, Pastor, dili naman ko ka-share sa uban. Gag-grow naman po. Sa mga kabuhaton, magpaangkot na lang po, Pastor. Wow. Dahil, i-post din ako sa Facebook. Abi ni mo, nalipay ko sa imong gibuhat. After 1 hour din, nalipugnaw na ka. Ako rin mag-take down, Pastor. Kabalo, na-screenshot na to sa uban. Sama niyo si coach ko yung kustos pa rin. Hello. Tinuod wala din mo hidakot ang imong bana, imong asawa, kaya nagsumbong ka sa imong ex o sa imong mga amiga. Pero imong ipagsigawan sa buong kalibutan. Ang imong bana, imong asawa, inani. Is that the workings of a Christian? Mo ba na yung pamaagi sa usahang Kristiyan? Again, ang suffering will reveal your Christianity. Tingnan yung tapad, dili na ikaw. Ako na. Ako na. Okay? Tanawa? Nga na kasi purpose na natugutan nita ni Lord nga muagi para ma-reveal atong Christianity. In 2 Corinthians chapter 1 verse 4, ang sige ingon ni Paul, for who comforts us? Kinsa yang ipasagot si God. For who comforts us in all our affliction, so that, when you say so that, it means mao ni rason. Okay? So that we may be able to comfort those who are in any affliction. With the comfort with which we ourselves are comforted by God. Ngano na, ayaw pa rin mo na kasabtan. Ayaw pa rin mo na kasabtan. Lord, anong kinanglan mo kumuagi aling na sitwasyon? Anong kinanglan mo kumuagi aling na problema? Dili na pwede nga mga lakad na lang, Lord, na okay lang. Kaya matingala rin ka pag ma-coach na ka. Pagkanahon ni mong kinabuhi sa imong mga membro dito. Wala, magiging ako tulong patuling sa una, Lord. Oh. Ulang na lang ginala na ako, Lord. Hindi mo. Nga naman. Because God allowed you to pass through that. And iya kang gi-comfort. So that pag abot na ikaw na po, nanay mga tao kayandan po sa imo, nga miagi o gaagi anang same na sitwasyon, you can comfort them. Hello? Now, akong nasabtan. Nga nung daghan kay mga pastor, sa ilo ako ano ha, katong mga gusto mag-pastor, padalit gapon mo. Nga nung daghan mga pastor, nga guba ang kinabuhi una, ay ha sila na yung pastor. Ako gani, abin ako makalusot ko, anak. Abin ako na makahimo kong pastor dito dahil na nang okay kayo. No? Before ko na pastor, kumot kayo. Damay ang libong simbahan sa akong kabuang. Yes. Kumot kayo. Namagin akong mama. Kumot kayo. Damay tanan. And then I ask God, Lord, ano din na naman pwede nga makalusot ko at mabinuang Lord and then mapastorin ko mga lagat? Only when I am handling people. After ato, na mo na akong pastor, na din mga but sa akong mga life group, na mga but sa akong magpa-mentor, na mga but sa akong magpa-consult. Kaning mga kinabuhian, ako, sa una ko. And then I understood why kinahanglan ko moagyan. Because kinahanglan, kung ako to nga wala bitaw kung moagyan to ang mga sitwasyon, and people will share to me nga inani ilang mga binuhatan, dili siguro ko mahimong muhatag ng grasya. Ang ako siguro muna, ang ayan ka, kilatan, lumana ka, kapugaw ni mo. Kaya naman,
Makalit. Kuwante mo, anong daghang mga pastor, ang mga dating mga pastor na mailhan ninyo, either mga priso sa una, mga adik sa una, mga muang sa una, muy nangalpastor, yung sila awa naman kung na yung kaubaon mo na nangalpastor na lang. No. Why? Naa sa Bible. Sa pag-study na ako, nakita na ako. Kasi giingon ni Lord, those who are forgiven in many things will love greater. Katong mga gipasaylo sa mas dagkong sala, mas dako ilang gugma kaysa katong gagmay na kasala ang gipasaylo sa ila. Muna ang ipagtawag mga pastor, katong mga grabe ka pagdaot o kinabuhi, because di sila mang-judge sa mga muduol sa ila. Kay sila makabalo sila, pinasaylo na kami. Pinasaylo na kami. That is why God is allowing you to pass through this. Dili tungod kay dautan ka. But because maybe someday na ay muduol sa imo, nga paripaliha sa imong sitwasyon karon, and kay ikaw nga nakagawas ka anak, you will be able to guide them. You will be able to help them. You will be able to save them gikan sa sitwasyon nila. Kay ikaw lagi mismo ni agi na anak ng tanan. While ang uban mahadlok sila, so, kuya, coach, ang nakakita, sagbot na lang man. Ikaw as coach, makaingon ka, sige lang, ni agi na ko ani. Kabalo ko asa ni Paingon. Giyahan nila. Muna niingon si Paul, imitate me as I imitate Christ. Nauna si Pablo, awat ng Kristo. The same way sa ato, kita mo lang nauna mo agad ng mga sitwasyon because God wants to use your life. Kapag katulad ng mga tauhan na muluod sa imo, magiyahan ko dito sila. Kaya ikaw, miagi manalan. Our sufferings will test if our Christianity is still there. Ang atong mga pagsulay mo test kung pag-abot ani nga pagsulay, ang tanaw sa tao sa imo, Kristiyano pa bagyapon ka o dili? Makita ka bagyapon sa imo, the way mo gawa sa imong baba, Kristiyano pa bagyapon. The way ka mulihok, Kristiyano pa bagyapon. The way ka mang plano sa mga buhaton after ani, Kristiyano pa bagyapon. Diba? Iilan ka. Ang sa'yo mong buhaton as a Christian. Ay, plano ka na rin. Saan ka rin pagpalos? Kristiyano, wala ka pamaagi. Limay ka na nakabalos ka. Pero ang imong mga life group na nagsunod sa imo, okay na din na. Bumita na ako ni Kabandungon ang atong mga basketball players. Kabandungon, ito, nagi dula sa basketball. Nagi na isinikuha, di ba boy? The last league ng atong gidulaan, na ay sinukuha, wala. Daghan. Pero if there's one thing that I can be proud of sa taga-Blessed Hope Davila, wala mapakawagan na. Nga naman, ignan na ako sa daan, pagsugod pa lang sa lugar. Na maginis na tanan, ignan na ako. The moment makita na ako na magpapakulaw na mo sa ato ka, ako na mismo ang maadto sa table o muingon, forfeit me, pindi na. Kaya para sa ako as pastor, mas importante ang dungog na to isip Kristohanon kaysa makadaog sa basketball. And dito nakita na ko, luoy ka mga membro, luoy di kayo. Ako ini-istorya ko mag-ayo kay para maglagot din si Coach Chan o siya kaulian ko naman. Grabe yun! Halos ang atong mga player, kapang-kapyutan kami doon, hindi katawagan ng foul. Pero may God's grace, wag po kita sa hila na naniko, nanumbag. Kaon din nila, musuki sila to. Kaon nila tanan. Pero sa igihimo ni Lord, champion. Champion, and then walay duda ba? Pagkita sila ikaingon nga, bukaw ka na mandula. Wag sila ikaingon nga, ka na mga dautan, wala. Ka na nangilan, wala. Wag sila ikaingon. Kaya nakita nila sa dula na to, natarong ta.
ang pagsulay sa kinabuhi, it will reveal kung Kristiyano ka ba. Pag ang imong silingan, manlibak sa imuha, tuyuon na ba ginas Ginoo? Nga maggrabe din yung panlibak din, ikaw nagbantay sa tindahan, maglabay-labay din sa imong tubangan dito? Hinabay din yung manlibak ko. Kung sa imong buhaton, gawas ka pa, sabi nga, hoy, die, sa'yo mag-ingon. Nana ba? Or, Lord, nanagin sa Lord, umugin na sa Lord, panalangili, Lord. Panalangili ka, ang kilat din ng Diyos. Panalangili ang mga kurinti silang balay, nga magkagano gayo. Mga short circuit ilang mga kaya po. Okay? It will reveal your Christianity. And then last. Kung sa'yo katapusan. First, it will reveal your faith. Atong faith. Ikaduha, ang mga pagsulay na atong gatubangon karon, it will reveal kung tinuod ba ang Kristo kay imong gidawat o akong gidawat sa imong kinabuhi. Ikatulo, the sufferings that we are facing now are a testing, no? The sufferings we have are testing our love for God. Muna ka. Unsa kada ko imong gugma sa Dios? Akong gugma sa Dios. Because ang atong suffering will test that love. Diba? Si Job, isa sa mga gipalangga o ayo sa Dios. Paboran. In Job chapter 2 verse 9 and 10, unsay nahitabo din ha? Ang iyang asawa mismo, may nagtudlo kang Job, sa gingon sa iyang asawa. Then his wife came and said to him, "Do you still hold fast your integrity?" Din siya namang matinudaan ka, magyapon ka sa Diyos. Din siya giso, buhatan tungluha ang Diyos o paghigog. Diba? Tungluha ang Diyos, and then paghigog, grabe na doon ang pagsulay na imong giagian. Grabe na ang kadawat, grabe na ang kasakit. Tungluhan ang Diyos na imong gialagaran, and then paghigog. Yan ang second tubag ni Job. Ingan siya, buang-buang kamandeng bayhana. Ingan siya, angayan rabatang mudawat sa mga maayong butang gikan sa Dios o dili ta mudawat sa mga daotang-butang. Ansay sumpay, in all these things, Job did not sin with his lips. So, sa ilo ako, ani ha. Pero ang imong gugma sa Dios, dili siya ma-prove lang tungod kay gasimba ka Domingo. Dili lang sa pagsimba ni Domingo, ma-prove na nahigugma ka sa Dios. Ma-prove din mo na nahigugma ka sa Dios sa panahon sa pagsulay. Ma-prove na to na anak ka sa Dios sa panahon sa pagsulay. It's in the sufferings that will be revealed kung ang kinsa kang anak. Hello? Pag magbikil na gani, magkagubot na, yung pa nila magkagubot na, magkabalintong-balintong na ang kalibutan, unsay mo gawas sa imong bakbak will reveal ang kinsa kang anak. Hello? Kabalo ko, medyo bugat na siya. As I said, basta na ako sa stage, pastor sa ako ha. Pag naog na ako, amigo na po sa. But when you are in a situation of suffering, diha ma-reveal. Kinsa ka. Ang kinsa kang anak. Anak ba ka sa katoy mong papa sa una na sungayan o ikugan? O bago nakaanak na kasamaan na nasa lang? Makita na siya based sa atong sitwasyon, atong actions pag-abot sa pagsulay. Kaya di man ninyo ni wala kay makita nga mga tao nga musulti og daotan kung okay ang sitwasyon. Wala, magiging makita. Magiging makita. May anin mo ang tao kung daotan mo og intensyon sa panahon na dili okay ang sitwasyon. Diha ma-reveal kung kinsa sila. No? Muna mahibaw-anin mo ang Kristohanon kung lig-on ba ni nga Kristohanon pag-abot sa pagsulay. Kaya ako naman yung gihatag illustration sa una. Nandito na ka-simple. Kung naa kay baso,
No? Na kay baso nga dili makita ang sulod. Pag mag-imo ng uyugon, pag mugawas ko, kung sa'yo pasabot ana, ang sulod, oh. Pag imo uyugon, ang mugawas gatas, kung sa'yo sulod? Gatas. Imposible kayo nga ang sulod gatas pag uyog ni mo ligawas ko. Nasabtan ninyo? In other words, bahalag dili nimo makita unsay sulod, mahibaw-an nimo unsay sulod kung uyugon na. It's the same with us Christians. Di nato mahibaw-an kung tinuod na ang Kristohanon. Tungod kikitang tanan, maayo matatadahon sa gawas. Diba? Maayo matatadahon sa gawas. Mahibaw-an kung tinuod na Kristohanon, pag uyugon na, yan kinabuhi. Pag mauyog na, unsay mong gawas, muna'y tinuod. Our sufferings is a test to see if our love for God is still there. Ang atong gugma sa Diyos, naapabagyapon. Ang atong integridad at ubangan sa Diyos, naapabagyapon. Kaya di lagi matest ang integridad kung walay pagsulay. Mo kita ng purpose ganun kay SNI ga quiz ko, dili man ni para na makita kung kamo bright o dili. O mo ko'y labos kung bright mo dili. Ga-test ko because I want to see kung ang atong lesson nasabtan ba ninyo. Ang kaning pagsulay sa kinabuhi, same niya po na. Ga-test ni Lord kung ang iyang gaitudlo sa ato, pinaagi sa iyang pastor, pinaagi sa inyong mga coaches, nasabtan ba nato? Gikinabuhi ba nato? Diri makita sa everyday nato ang kinabuhi, sa struggles, sa situation, diha makita kung imo ba yung na-apply ang ginatudlo. Dili lang siya sa answer. Your life is the answer sheet. Sa unsa ang imo na learn sa Ginoo. In conclusion, sa ako pag-iwan ganina, ato na magiling giila. Jeremiah 29:11. For the Lord declares that my plans for you are good, not evil. Ato ginang-claim ang plano sa Dios sa ato maayo. But this is reality. Igsoon. This is reality. Many of us claim that Jeremiah 29:11 as our life verse. Pero gusto na ko ipakita sa inyo sa plan ni Lord. Ang plano mo sa Diyos ako abundance. Ang plano sa Diyos ako maayo. Ang plano sa Diyos ako perfect na kinabuhi. I want to show you, number 1, God's plan for Stephen was for him to be stoned. Stephen was the first Christian martyr of the New Testament. Isa sa mga disciples nga mga nagsunod sa ilahang Pedro, Stephen. Dili siguro, Pastor, panalagsa na siguro na. God's plan for Peter was for him to be nailed to a cross upside down. Sila na siguro, Pastor. God's plan for Paul was for him to be beaten, ulatahon, prisuhon, batuhon, and then at the ending, putlag ligo. God's plan muna. Now, diri na rin makita ang tinuod ng Kristohanon. Kung papilion ka karon, unsa imo ang gusto matuman? Is it the plan of God or imong plano? Kaya akong balikon, ingon ng Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. They are plans of good, not evil. Ang atong pagsabot mangod sa evil is something na makapasakit. But we have to go back sa original niya nga meaning. Unsa nang evil? Dili siya naghisgot about makapasakit.
Ang plano sa Diyos, when you say evil dito sa context niya, it is not talking about makapasakit. It's talking about evil in a sense that anything that goes against the plan of God, that is evil. Muna evil. So in other words, when God is saying, I know the plans I have for you, they are good, maayo. Pero according sa akong plano, not evil, it means na akong plano na dili mo go against sa akong plano sa inyo kinabuhi. To give you a hope and a future. Because so many Christians, pag-abot sa pagsulay, biyaan nila ang Diyos. Kaya para sa ila, ang plano din sa Diyos sa ako is mahimo kong malipayon. So biyaan nila ang Diyos, tungkol kay na-offend sila, kaya nga nung gitagaan sila pagsulay. So nibalik sila, nang backslide sila, ang ending, nibalik sila sa ilang daang kinabuhi. And then ang yawa, nga dugay ra ng bulan, nga mo backslide ka, pagpatay sa ila, gikuha sila either aksidente, sakit, o unsa. Where do you think ang ilang halagang kayon karon? Ang plano sa Diyos is that we will be with Him in heaven. So when God was saying, ang akong plano is this. If God's plan para sa imo kahakaron igsoon, niya kung gusto yun nga pangutana sa imo, huwag sa ako karon. Dili lang ni sa imo, apil ni sa ako. What if God's plan for you is to suffer karon? Will you reject the plan of God? What if muduol mo sa ako yun sa pastor, iampo yun ako pastor, iampo daw ng pastor na makagawas ng kualing nga pagsulay. And then mayroon si Lord, dili pa. O pali mo na learn na ang gusto ipalearn sa iyo. Kasi buhatan na ito. Pilion ba na ito ang sayon? Or pilion na ito ang kabubuto ni Lord? Will you reject His will tungod kay Lison? Tungod kay Kapoy? Tungod kay nasakitan ka? Di na lang kumusunod sa imo, Lord, kinasakitan naman ko. Di na kumusunod sa imo, Lord, kaya na problema sa amo karon nga nisunod ko sa imo. Lord, I thought na kumusunod ko sa imo, happy na ang kinabuhi. Anong inaniman? If that is the will of God, that you will suffer right now, karon lang, magkalisod lang ka, agwantahan lang ni, muna gusto ni Lord, will you reject Him? Or will you say, sama sa lingon ni Jesus, my Father, lingon siya kang Lord, una nga tayo nga, wako na siya, dakpo na siya para ilansang. Lingon siya nga, mahal, kung pwede lang, if possible, let this cup pass over me. Kaning taong ikastigo ko, kaning i-crucify ko, kaning bunal-bunalan ko, kaning magkarga ko sa cross, kaning ilansang ko. Lord, amahan, kung pwede lang, dili na kumuagi alin. And I believe that is the prayer of each one of us karon. Katong nag-agi sa sitwasyon nga dili tiaw, that's your prayer. That's my prayer. Na Lord, pwede lang Lord, pwede lang yun Lord. Di na po muagi ani. Lord, pwede kwaon na po ni mo ani nga sitwasyon Lord. Dito na punta sa happy-happy Lord. Dito na punta atong blessings Lord ba. Kapoy naman kayo ni inani Lord. Pero sa isumpay ni Jesus, siya kung pwede lang. Siya, pero Lord, dili akong kabubuton ang matuman. Di mo ang kabubuton. Are you willing to obey God even when it means that you have to suffer for it right now? Hanggang pagka musunod kay Lord, even if it means magkalisod ka sa harap. Ano isol, dili na ko mapugos sa imo. That is your choice. And I just hope that you will make the right choice. In encouragement, as I will close, in 2 Corinthians chapter 17, verse 18, muling giingon ni Pablo, for this light momentary affliction, kaning atong kaagian karon nga kadali, nga kalisod, nga kasakit,
is preparing us for eternal weight of glory. Kaya nag-andam ka nato sa way katapusan nga himaya beyond all comparison. As we look to the things that are not seen, sa magatan-aw ta sa mga butang nga dili makita. Sa man yung dili makita? Langit. Ang dili makita, kalipay sa Diyos. As we look to the things na dili makita, pero they are things that are eternal. Walay katapusan. Walay katapusan. Isoon, dili na ko ma-choose ang kana nga choice sa iyo. Dili na ko na ma-choose. The plan of God is not always sama sa akong expect. Mahimong okay na tanan diretso, mahimong na rin blessed na rin tanan diretso. But what I know is this, na kung iya kang iubanan sa sugod anak, ubanan ka niya sa katapusan. Hindi ka nagyaan. Kabalo na siya asa na agion, kaya diha siya ni agion. Katultol siya asa. So sa pagkatapos ko karon, kabalo ko nga namin mga kalisod. Kabalo ko nga naiuban sa inyo nga inyong prayers karon, Lord. Asa naman? Na nag-question naman, asa naman? Or dili ka asa, Lord, kanus aman? Or Lord, ngano man? Na siguro gusto mo, Pastor, binigyan po, Pastor, na makagawas na po aning nga kalisod. Or Pastor, iyan po, Pastor, na ma-okay na rin nga sitwasyon. Or Pastor, iyan po, Pastor, nga mahuman na gindi nga problema. I know. And I want to pray for you, anak. Pero kabalo mo kung saan ingon ni Lord sa ako karon. And siya anak, ayaw sa sila ang puwi anak na makagawas sila. Because many of them, gaagi og situation karon nga kalisod, dili tungod kay gasilutan na ko sila. But because na ako'y gusto na makuha nila. And the prayer that God wants me to pray para sa inyo is this. That He will strengthen you sa inyong pagsulay. Nga mula utay ta, hantod makuman. Dili nga kwaon ang kabugaton, kundi naligunon mo sa pagpasan ang kabugaton. So ako hangiwan ang tanan sa paggumok sa ilang ulo, sa ilang pilong, sa ilang mata. I know nga dili ni sayon nga mensahe, and I know nga medyo siya bukat. The sufferings that we have, musulay sa atong pagtuo, musulay sa atong pagkakristyano, musulay sa atong bugma sa Diyos. Pero muna, I want to pray with those people na nakakaanan ang sitwasyon karon, nakakas na bugaton, nakakas problema, nakakas sa kasakit. And taliwala na gusto na kamo give up, gusto na kamundang, gusto na nimo biyaan kana mga butanga. You are willing nga maminaw ang Lord. And imong gusto ang tinutanay nga Lord, tabangi ko nga makalabutay ko ani nga pagsulay. Nga mapasaro ko ni Ginoo. Ayaw ko haa ang kabugaton Ginoong Diyos, kundi liguna ang akong likod. Liguna akong tiil. Liguna akong kasing-kasing. Liguna akong espiritu kalag una Ginoo. Nga kaya na ko nga malampasan ni ubad sa inyong taos. Kung ikaw na igsoon, kung asa ka karon ako kamihagit sa pagpindog o pataas sa inyong kamot, pakikampo ko at itong mga mingon na Ginoo, tabangin ko, liguna ko. Ayaw ko ang pagsulay, Lord. Ayaw ko gusto na ko nga mapasar ni na ako, Ginoo. Ubanin ko, Ginoo Diyos. Ubanin ko. Guide me, Lord. Guide me. Again, I challenge sa kung gusto ka, stand where you are and raise your hands to God in a form of surrender. Na Lord,
Kung dili ka mauban sa ako, di ginako ni kaya, Lord. Di na ako ni kaya. Kung dili ko ni mo tabangan. Kasurrenderon na kay ko, Lord. Kasurrenderon na kay ko. Pero Lord, tabangi ko. Dili ko mangayo nga imuha ng kuwaon ang problema. But Lord, liguna ko Ginoo that I will pass this test. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Ginoong Diyos, isip imong alagad na kigunong ko sa imong mga kaanakan nga nagatindog, Ginoo. As they are standing up and raising their hands diha kanimo, I pray, O God, nga ang ilang desisyon nga ipakita, Lord, nga tinud-anay ang ilang pagtuo, nga ipakita nga tinud-anay ilang pagkakristyano, nga tinud-anay ang ilahang paghigugma kanimo. Nga ligunon mo sila, Lord. Liguna sila sa sitwasyon nga ilahang gaagian. I don't know the situation. Wala o kabalo sa ang problema. Pero Lord, kabalo ko, kabalo ka. Nakita nimo, o kung nakita nimo, kabalo ka unsaon pagsulbad. Lord, I pray in the name of Jesus, kutob sa nagapataas sa ilang kamot, kutob sa nagatindog, that you will strengthen them with the Holy Spirit, O God. In the name of Jesus, na sa panahon sa kabugaton, nga di na nila kaya mo tindog, dili ang ilang kusog ang mag-auban kanila, but ang imong kusog sa imong balang Espiritu mo'y magadala kanila. In the name of Jesus, sa panahon nga hagip apon na sila, sa panahon nga gusto na nila undangan, Ginoo, ang pagpangalagad kanimo, Lord, I pray that you will guide them, Lord. Una sila sa imong balang Espiritu, una sila na pag-abot sa panahon nga mapasar na nila ang pagsulay, makita namo, Ginoo, maibawan namo nga sinahitabo ra ang pagpasar sa aning nga pagsulay di tungod sa among kakayahan o dili tungod kay ikaw nagiguban ka namo, Ginoo. In the name of Jesus, I pray for the Holy Spirit to just fill each and every one na nagapataas sa ilang kamon, nagatindog. I pray, Lord, that you will just move in their lives, O God. Liguna sila sa mga pagsulay. Liguna sila sa kasakit. Liguna sila sa mga problema na ilang kiatubang. Because we know, O God, that greater are you that is in us than he that is in the world. Ang imong gahong makakaya, Diyos, sa pagligon ka namo. Ang imong gahong makakaya sa pagdala ka namo kay sugod ani nga pagsulay hantod sa katapusan niini, Ginoong Diyos. Lord, gusto namong mahimayang ka sa mga tinabuhi. Lord, salamat. 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 Na ikaw may magatabang ka namo. Ikaw may magalikod. For every situation na asa mi karon, Lord, I pray for your Holy Spirit to be with us. Tagay mi sa kaalam, Ginoo, kung unsay mga desisyon nga mong pagkahimuon. Tagay mi sa kaalam, Ginoo, unsaon namo pag-ikyas sa tentasyon sa kaaway. Tagay mi sa kaalam, Ginoo, kung unsaon namo pag-istorya, pag-igsalamuha, unsaon namo pag-deal sa mga sitwasyon, Ginoo Dios. Bisan sa mga tao nga involved ani nga problema, Lord, I pray that you will help us nga makita ang among pagkakristohanon, Ginoo. Nga makita, Ginoo, nga buhig ka na Diyos. In Jesus' name. And Lord, I pray, kutob sa nagatindog, nagapataas sa ilang kamot, ang imong kaalang mag-auban kanila, imong pabor, imong grasya, imong pabor, imong gugma, Ginoo, mag-auban kanila. In the name of Jesus. And Lord, we declare and we manifest victory aning mga pagsulay. We claim the victory, O God, sa aning mga sitwasyon nga mong gagawin. We claim the victory, O God, sa aning mga sitwasyon na kaliwala sa kalisod karon pag humana ang imong ngala na matukoy, Ginoo, kay kami na imong madaugon diha kanimo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Ginoo Diyos. Salamat sa kadaugan. Lord, walay-lain nga among pasalamatan, walay-lain among daganan, walay-lain nga among dalan sa mga among mga problema, ikaw lamang.
Salamat, Lord. Salamat. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nahumana na to og simba ang Dios, pinaagi sa ato mga pag-awit, pinaagi sa ato pagpaminaw siyang mensahe. Aron panahon ako